And where did it go wrong? At sinong dapat managot? Meron dapat naman managot. Dahil sa dinadaanan na hirap na dinadanas ng Niloloko mo kami. Meron talagang dapat managot. Ang tanong, sino yung mananagot? Puta, dinadaan mo na naman sa dinadaan ng hirap ng mga Pilipino. Ang tanong, sino yung problema at sino ang dapat managot? Kilala mo na ba? Kasi kung kilala mo na kung sino yun, putang ina, kasuhan na natin. Pero kung kilala mo na, tapos malaki pala utang na loob mo, or baka naman mamaya naghahati-hati pa kayo sa kinikita dyan, eh putya, yan, ba't ka pa nagpipress ko? Ba't ka pa nagsosona? Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, 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 Marcos Bangag. Oy, magandang araw mga banateros. At eto na naman, nagbabalik ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, si Boss D. Kamusta naman ang buhay-buhay mga bossing? O kayo ba ay anong araw na ba ngayon? Oy, today is Martes na pala. August 5. By the way, batiin lang natin ng happy birthday ang ating kaibigan dyan sa Germany na si Tita Nitz. O yan po yung ating kaibigan na nagpatuloy sa atin sa kanyang tahanan at ipinasyal tayo sa buong Germany. Happy birthday sa iyo at sa iyong napakabuting asawa na si Doc Oli. At sana po, hindi po si Coach Oli, Doc Oli, sana po ay masaya ka sa iyong karawan at magpatuloy ang iyong blessing. Grabe yung mga yan, imagine. Ang layo din Ang layo din ng saan ba sila? Dusseldorf ba sila? Basta dyan sa Germany, layo din nila sa The Hague, pero every weekend nagpupunta sila sa The Hague. Siyempre, kakalimutan ba naman nating batiin ang ating pinakamamahal. Ang pinakamamahal at idol ng lahat na si Banat Bay. Happy birthday kay Banat Bay. Oy, sabi ni Banat Bay, yun daw mga mahilig at gusto siyang makita. Louis Vuitton is the key. Kapal na mukha. Yung mga mayayaman daw sa Europe, gusto daw niya ma-meet si Banat Bay. Ano lang daw siya, backpack lang daw na Louis Vuitton, okay na siya. Birthday naman daw niya. Paano ba naman? Akala siguro nitong Banat Bay na ito pag nagpunta sa Europe, mayaman na. Walang hiya ka Banat Bay, kaya tayo nandito dahil kay Pastor. Hindi tayo mayaman, ng mayaman kay OJC. Walang iya. Papabili siya ng Louis Vuitton. Sabi ko, doon ka na lang sa mga subscriber mo mayayaman sa Europe. Doon ka na lang pabili ng Louis Vuitton. Happy birthday sa'yo, kapatid na Banat. Byron Cristobal, happy birthday sa'yo. Sana matapos na lahat ng kaso natin parehas. At sana may basura lahat ng mga ikinakaso ng mga buwakan ng ina sa gobyerno. Happy birthday sa'yo, Tita Nitz. Happy birthday din at lahat na nagbe-birthday ngayong August. Happy birthday sa'yo. Kapatid ko, si Kuya Kim, yung bunso namin. Special child yun eh. Happy birthday sa'yo, Kuya Kim. Sa 22 naman siya. Kami pa din po. By the way, highway. Ayan, another day, another uratan session with yours truly. Pagpasensyahan nyo naman yung ating setup. Sa ngayon, di bali napakaganda ng ating setup. Hindi ba kitang-kita nyo ang clear skies of Switzerland? Ayan, ang ganda-ganda ng kalangitan. Ngayon po, time check, it's 1:49 or mag-aalas 2 ng tanghali. And hindi masyadong mainit, sakto lang basta kayo nasa lilim.
Oo, maginaw-ginaw pa. Ayan, at papunta na rin sila sa Taglamig. Oo, kaya ayan, parami na rin ng parami yung mga turista din eh. Kung makikita nyo sa aking likuran, ayan papakita ko sa aking likuran. Ayan, makikita ninyo mga bossing yung napakagandang mga kabundukan at syempre yung napakagandang bahay ni Ate Elizabeth at ni Sir Erwin, yung kanyang Swiss mechanical engineer na husband. Magandang salamat sa inyong pagkupkop kay Boss Dada, kay Kuya Anton at kay Kuya Dindo. Totoo ngang napakabait ng mga Pilipino sa abroad. Tanyo naman, di ba? Provided yan. Provided syempre ang Banateros with transportation. Alam nyo, sobrang bihira. Sabi ko nga, iba rin talaga gumalaw ang Panginoon. Imagine, di natin kilala to, di ba? Pero lagi siyang nanonood ng SMNI. At lagi siyang nakaantabay, hindi rin siya taga KOJC. Lagi siyang nakaantabay sa SMNI. At alam nyo ba, si Tita Elizabeth ay isang manobo. Isa po siyang IP. At alam niya kung ano ang mga kabutihang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy para sa mga IPs. Dahil mahal na mahal ni Pastor ang mga indigenous people eh. So ang mga manobo ay mga indigenous people yan, mga tribo yan. At alam niya kung gaano kahusay si Pastor Apollo Kibuloy, yung kanyang mga programa para sa mga IPs at kung gaano kamahal ni Pastor ang mga IPs. Kaya nung nalaman niya ni Ma'am Elizabeth na she's one of the few na mga naging successful ang buhay dito sa Switzerland. Meron po siyang isang mini restaurant, tapos yung isang kanyang malaking restaurant dyan sa dito rin sa Switzerland ay mag-grand opening na sa September. Meron siyang 2 anak na mga pogi at magaganda, artistahin talaga. Oo, at syempre maganda rin ang buhay nila talaga rito dahil dahil yung kanyang mister ay maganda rin ang trabaho. At alam nyo ba, marami silang natutulungan ng mga Pilipino. Mahilig po silang tumulong-tulong sa mga kapwa nila Pilipino. And good thing kasi nung nalaman nila na papunta tayo dito ay nag-offer talaga sila ng kanilang instead sabi nila mag-hotel kayo sa Switzerland, napakamahal, doon na lang kayo sa bahay namin. At grabe, talagang VIP treatment kami dito sa bahay niya. Imaginein mo, hindi ka kilala, hindi ka kaano-ano, pero inimbita ka, umaabsent sila sa trabaho, pinag-aanda kami ng agahan, tanghalian, hapunan, pinahiram pa kami ng sasakyan. Alam nyo ba yung sasakyan pinahiram nila sa amin? Q4 lang naman, na Audi. Grabe, napakatalino ng sasakyan na yan. Kusa siyang pumipreno. At saka kapag lumabas ka sa linya, kusa niyang ibinabalik. Oo, tapos yung seatbelt mo, kusa ka niyang sinasakal. Napakagaling na yung sasakyan na yan. Imaginein mo ang mahal-mahal niyan. Pinahiram niya sa atin, nagtiwala siya sa atin, inikot na natin ang buong Switzerland. Gamit yung kanilang sasakyan na yan na talaga namang nagpapasalamat tayo ng malaking-malaki dahil hindi nga naman tayo magkakaano-ano. Pero basta DDS supporter, basta supporter ni Pastor Apollo Kibuloy, asahan niyo yan. Oo, talaga naman, doctorate in humanities. Thank you very much. At ayan na nga, another day, another uratan session with yours truly. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balon-balunan, katawan, puso at kalooban ng lahat ng mga kawatan, magnanakaw, sindikato, kuratong baliling, mga manloloko, mambubudol, adik, pusher, lahat ng mga bangag, at ang mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. Grabe mga bossing, ang mga bali-balita dyan sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko hindi ako lalagpas ng ilang araw na hindi ako makapag-vlog. Dahil sabi ko nga, ngayong araw na ito, pupunta lang kami dyan sa Old Town ng Zurich. At kami mamamasyal lang dyan. Oy, panoorin nyo ha. Panoorin nyo naman yung mga pagre-report ni Boss Dada. Nakita nyo ba yung Global Citizen Correspondent natin?
Oo, yan ang yan ang ating pinagkakabalahan ngayon at meron po kaming kasalukuyang ginagawa. Sino-showcase namin ang kagandahan ng Switzerland at lahat ng mga pupuntahan pa namin dito sa Europe ay magre-report tayo dyan sa SM Manay. Tangkilikin nyo yan ha. Oo, at live din na mapapanood ang Banateros. Yung Banateros, mapapanood po yan ng live sa Banateros News, Banateros YouTube channel. Okay, Banateros YouTube channel, panoorin nyo po dyan at saka sa Facebook, ang Banateros 2.0. Live po ninyo mapapanood ang Banateros. Ganun pa rin, Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Huwebes. Ano yung Biyernes sa Huwebes? Mapanood nyo pa rin. Oo, sa ngayon, wala lang muna tayo sa cable TV. Oo, dahil alam nyo naman na pinag-iinit-initan na naman tayo ng mga buwaka ng ina sa gobyerno, yung mga kupal na hindi magtrabaho ng matino. O pinag-iinitan na naman tayo mga bossing. Kaya ayan, so sa ngayon kanya-kanya muna tayo. Oo, kanya-kanya muna tayo. Doon muna tayo sa Banateros YouTube channel, ang Banateros SMNI, at sa Banateros 2.0. At syempre mapapanood nyo pa rin ang Banateros sa kanya-kanyang mga channels. Ayan, si Coach Oli Banatbay, Master J, Parang RJ, Jay Guevara, and yours truly, Boss Dada, sa kanya-kanyang mga channels namin. So make sure naka-like, naka-share. Oo, at make sure po kayo ay make sure po kayo ay naka-subscribe. At maraming salamat sa mga bagong subscribers. We are now at 201,000. And we are getting stronger and stronger by the day. Thank you very much sa inyong pagsusubscribe, pag-share, pagla-like. Pero marami pa rin tayo nakikita hindi pa nakasubscribe. Kaya subscribe po kayo mga bossing. At syempre maraming salamat sa mga nagsusuper thanks ha. Solid na solid. Oy, by the way, salamat nga pala kay PH Update. Oy, PH Update, maraming salamat sa iyo ha, sa iyong pagpo-promote kay Boss Dada. At sa Banateros, idol ko yan si PH Update. Solid, napakabait niyan. Hindi nyo alam kung anong mukha niyan. Pero kung gusto nyo malaman kung ano totoong itsura niya, hindi niya alam, pinicturean ko siya nung nagkita kami nung nakaraan. Oo, bigyan nyo lang ako siguro tig 1,000. O ipapakita ko sa inyo sinong mukha ni PH Update para ma-hunting nyo na. Oy ha, akala nyo lang ha, si PH Update kapag ka merong mga DDS gathering, nandiyan lang yan. Hindi nyo kilala kasi hindi nagpapakita ng mukha eh. Pero nandiyan lang yan sa paligid. Oo, hindi lang siya pinagkakaguluhan, pero mas maraming fans kaysa sa amin yan. Kaya lang ayaw niya ipakita yung mukha niya kasi pag pinakita niya yung mukha niya, mas sikat pa siya kay Piolo. Baka hindi na siya makauwi ng bahay nila. At ano nga ba ang ating mga balitang uunahin? Ayan, siyempre magsimula na tayo ng ating mga balita. Magandang araw po. Ito na naman po si Boss Dada. At maghahatid na naman tayo ng mga walang kwentang balita. Mga balita sa Pilipinas na putangin na niyan. Walang kasilbi-silbi. At syempre simulan na natin dyan sa nalalapit na impeachment. Oy, by the way, ang ganda ng ang ganda ng mga content patungkol kay Senator Marcoleta ha. Grabe si Marcoleta. Talagang nakikita natin na inaano niya, talagang tinutuos niya lahat ng mga senador. Para mas magaling pa si Senator Marcoleta kaysa kanila Tito Soto, kanila Kiko Pangilinan. Mas magaling pa siya kaysa kay Jinggoy. Hindi kasi maganda yung kay Jinggoy, yung kanyang interpellation kay Jinggoy. Kasi patay mali siya pa to si Jinggoy. Oo, hindi ko alam kung bakit naglalaro pa sa dalawang ilog. No, kasi sinabi ni Jinggoy na yun nga daw corruption, ganyan, yung mahiya naman kayo, sabi ni Pangulo. Yung sinabi ni Pangulo na mahiya naman kayo, itinapik nung dalawa, itinapik ni itinapik ni Marcoleta at saka nito ni Jinggoy Estrada.
Oo, at nung itinapik nila, sinabi nito ni Jinggoy Estrada na tinanong siya, sino sa tingin mo? Tinanong siya ni Marcoleta kasi nag-privilege speech ka na rin lang naman, kumpletuhin mo na. O nag-privilege speech ka, ang iyong in-address ay si Pangulong Bongbong Marcos. So sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati na kayo ay yung mga magnanakaw dyan. Oo, mahiya naman kayo sa mga balat ninyo. Oo. Oo nga, sinabi nga niya yun. Ang kulit mo, sinabi nga niya yun sa harap ng mga congressman. Oh, sinabi niya na mahiya naman kayo. Tapos yung mga buwaka ng inang congressman, imbis na mahiya, nagsitayuan, tas nagsipalakpakan ng mga hayop. Oo. Gulat na gulat din ako eh. Miski ako napaha, utang ina niyan. So ibig nyo sabihin, yung sinabi ni Bongbong Marcos mahiya naman kayo, hindi nyo inisip na kayo yun? Sa sobrang kakapal ng mga mukha nyo nung sinabi ni Bongbong Marcos yun, hindi nyo naisip na siya yun, na kayo yun. Pero sa bagay, sabi nga niya, siya nga, nagpapatay mali siya eh. Tangin na siya nga, kasapakat din dito sa pagnanakaw natin eh. Nakakapagsalita pa siya ng ganyan eh. Makapal nga ang mukha niya eh, di kapalan din natin ang mukha natin. Oo, meron kasing parang hindi naman malaking debate. May maliit na debate na naganap diyan sa Senado. Sinabi nga ni Jinggoy Estrada, sabi ni Jinggoy, yun natin? Ano ba yung maingay? Yung kalsada pala. Sabi ni Jinggoy, nagsalita ang Pangulo tungkol sa mahiya naman kayo, bla 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 bla. So tinanong ni Marcoleta, sino ba sa tingin mo? Yung mga sinasabihan niya na mahiya kayo. Sabi ni Jinggoy, yung mga flood control project, bla bla bla, mga DPWH contractor. Ganun ba? So sa tingin mo para sa contractor 'yon. So ikaw, sa tingin mo nakatayo siya doon, kausap niya yung mga congressman, sino sinasabihan niya? Yung mga congressman o yung mga contractor na sinasabi mo? Alam mo, sabi niya ni Jinggoy, ikaw ang galing ng Congress, ikaw ang nakakaalam kung sino. Hindi yun. Ang sinasabi ni Marcoleta, diretsuhin mo, sino sa tingin mo yung sinasabihan niya? So kung ang tingin mo, ang sinasabihan niya ay itong mga contractor, so sinasabi mo ba na hindi niya sinasabihan ng mga congressman? So masyadong playing safe eh. Sobrang playing safe na ito ni Jinggoy. Anong sabi niya ni Marcoleta sa kanya? Ako, taga-Congress ako. Alam mo, sabi niya, nga, ikaw ang taga-Congress, di ikaw nakakaalam. Imposible, alam ko, di mo alam. Di wala kang alam, Jinggoy, ibig sabihin. Di ba? Bilang isang senador, dapat alam mo kung anong mga nangyayari sa kapaligiran mo, tama? Di ba? Dapat alam mo kung sino yung mga pinatutungkulan. So eto, sabi ni Marcoleta, palagay ko nakatayo siya doon kaharap yung mga makakapal na mukha ng mga congressman na nung sinabihan niya mahiya naman kayo, mga kupal kayo, nagsipagtayuan at nagsipalakpakan pa. Feeling ko, sabi ni Marcoleta, actually hindi ko feeling. Mga congressman yan, bakit? Yung mga congressman na yan, sila din yung mga contractor, may mga construction business yung mga kupal na yan, hindi naman lahat. Pero karamihan sa mga yan, may mga sarili-sarili na mga construction firms. At alam naman natin na kapag may construction firm ka, di syempre, ang congressman, isa sa mga proyekto niya, yung infrastructure sa kanilang mga distrito. Syempre, dahil may construction firm, alam mo, ibigay niya sa ibang construction firm yan. Syempre, ibibigay niya sa construction firm na pag-aari niya. So dadalhin nila yan sa DPWH, and then yung DPWH tingnan kanino bang distrito to, itong proyekto na to. Yung distrito na to kay Congressman Kupal. Sige, dahil kay Congressman Kupal yan, i-award natin yung subcontractor, yung kontrata doon sa kumpanya niya para hindi siya magalit. So doble-doble kita ng mga buwaka ng shit. Imagine mo, meron na silang sabi nga ni Magalong 20%. Ay 40% pa nga daw eh. So meron na silang 40%, tas meron mapupunta pa sa pamilya nila. Yung construction, syempre pag yung pamilya nila yung construction, syempre yung audit niyan, yung pag-check ng project na yan, kahit substandard yan, ipapasa nila yan. Bakit? Kasi kay congressman yan. Kaya nga sabi ko, sino ba ang
Sino ang pinupuntirya na ang gobyerno ngayon? Ang pinupuntirya ng gobyerno, si Inday Sara. O samantalang makita naman natin, daan-daang milyon din ang ginagastos ng mga congressman sa kanilang mga proyekto. Pero kung titingnan mo yung mga proyekto, putang ina niyan, ilang taon na silang congressman, yung proyekto, ang tagal nang napondohan hanggang ngayon, hindi pa tapos. Kasi nga mga kawatan. So eto pakinggan natin mga boss yung ano ni BBM, yung kanyang napakagandang vlog. Nag-vlog na naman tong loko-loko na to eh. Ito bago talaga umalis papunta sa ibang bansa, ang hilig mag-vlog nito eh. So ayan na nga, sinabi niya nga dito na yung corruption daw sa flood control projects, walang hiya ka. Corruption sa flood control projects ang ngayon mo lang naisip yan. Tagal-tagal mo na presidente. Unang araw mo pa lang, putang ina, binaha na tayo. 'Di ba? Natatandaan mo, unang taon mo sa serbisyo, nagpunta ka ng Amerika, nagpunta ka ng Singapore, nanood ka ng karera. Habang nalulunod yung mga tao diyan sa Bulacan, buwisit ka. Buti pa yung ate mong si Mangga nagpunta dun sa mga nasalanta, ikaw kupal ka, hindi ka man lang dumalo, hayop kang buwisit ka. O ito, pakinggan natin itong kanyang vlog na naman na ito at ating reaksyonan. And you said, mahiya naman kayo. Palakpakan ho sila, standing ovation. Oo nga. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. They know who they are. Meron naman Gago ka pala eh. Ang linaw-linaw ng tanong. Sino yung pinatutungkulan mo? Puta, ang sagot, they know who they are. Sabihin mo na kasi, kami-kami yun. Kami-kami yun. Ano ka ba? Anak ng putya ka, bongbong. Imaginein mo, ina-address mo yung corruption at pinapaalam mo sa Pilipino na may corruption. Tapos hindi mo kayang sabihin kung sino yung mga corrupt na yon. Putang ina, anong klase ka? Hindi na. Anong klase kang visit ka? Hindi ba? Na tinanong ka kung sino yung tinanong ka kung sino yung mga hudas na yan, hindi mo man lang masabi. Bakit? Basta sabihin mo they know who they are. Pwede ba naman yun? Paano kung sabihin kung sobrang kapal ng mukha niya, ay hindi naman pala ako, hindi ako pinangalanan eh. Bakit ako hihinto? Ba't hindi mo kayang pangalanan? Paano hihinto yung mga magnanakaw na yan kung di mo pa pangalanan yung mga hayop na yan? Hindi ba pangalanan mo, sabihin mo si congressman ganyan, si mayor ganito, si congressman ganito. Kasi tinan mo si Toby Chanco, ang lakas nga ng loob pangalanan eh. Na si Romualdez, napakalaki ng ginagawang kabulastugan eh sa ating mga mamamayang Pilipino eh. Hindi ba? So dapat ikaw din bilang isang presidente, ganun ka rin. Sabihin mo kung sino. Walang hiya ka kung puros kayo pautot eh. Pati ba naman sa pagsasabi na lang kung sino yung mga magnanakaw, hindi mo kayang gawin, napakahina mo naman. dyan talaga yung mga notorious. Matagal nang ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions and they will have to account for the Gago. Paano sila mag-a-account sa kanilang actions? Paano sila magtitino sa kanilang ginagawa? Kung putang ina, hindi mo kayang pangalanan. Pwede ba naman yun? Oy, kayong mga sindikato, kayong mga adik, kilala nyo na kung sino kayo. Huminto na kayo ha. Huminto na kayo. Ako na nagsasabi. Anong gagawin ko? Basta mapapahamak kayo. Ganun lang ba yun? Hindi pwedeng puro lip service. Kaya kayo walang nahuhuling drug lord eh. Kaya kayo walang nahuhuling gambling lord. Kaya wala kayo nahuhuling mga hoarders at saka mga smugglers eh. Kasi hanggang salita lang kayo. Ni wala kayong kapangil-pangil. Para pangalanan man lang yung mga yan. Para at least kahit papano. Kasi tingnan mo, immune ka eh. Bongbong Marcos, immune ka to all suits. Diba? Hindi ka nila pwedeng idemanda. Oo, pero pwede mong sabihin kung sino sila, bakit. Tangina, kung talagang concern ka sa bayan mong Pilipinas, i-expose mo sila sa Pilipino para huminto sila sa mga pinaggagawa nila. Para i-lifestyle check sila ng mga Pilipino at ang Pilipinas ay mag-imbestiga ng sarili nila. At tingnan kung anong klaseng buhay meron tong mga puke ng ina nito. Oo, bakit ang lalakas ng loob magnakaw sa kaban ng bayan na hindi inaaresto? Paano arestuin? Hindi nyo tinutukoy. Tatandaan nyo si Pangulong Duterte, binanggit niya yung 5 pangalan ng mga general na involved sa droga.
O hindi ba, binanggit niya yung pangalan ng mga involved sa droga. Anong ginawa nung 5 na yon? Nagpaliwanag sila. O yung 5 na yon, sinabi nila na hindi kami nagtitinda ng drugs. Hindi kami ganito. Yung iba nga, tumakas pa ng Pilipinas. Bakit tumakas? Kasi nga, guilty. Anong kinakatakot mo, Bongbong? Bakit hindi mo masabi yung pangalan nila? Kung ang kinakatakot mo, baka idemanda ka nila, tanga. You are not, kung pwede ka lang idemanda, matagal ka nang dinimanda sa katangahan mo. O pero dahil nga you are immune sa kahit na anong suits or kaso, hindi ka pwedeng idemanda, dapat ginagamit mo na yung immunity mo na yan. Kung sino yung sa tingin mo, you have all the intel funds. You have all the money to identify these people. Dumadaan sa'yo lahat ng mga intelligence report ng mga intel community. Hindi ba dapat pag may dumaan sa intel, you verify it, at pag na-verify mo, edi sabihin mo, itong tao na to, di umano. Itong mga tao na to, paiimbestigahan ko dahil lumabas ang mga pangalan nila dito. It's about time na ipagtanggol at ipaliwanag nila yung mga posisyon nila ngayon pa lang. Kung magpa-interview sila sa media, bahala sila, basta iimbestigahan ko sila ngayon pa lang, magpaliwanag na sila. Matindi tong hawak kong intel. Bakit? Di ba si Remulla ganyan din? Si Remulla wala pang ang ginagawang kaso, wala pang ang kasong isinasampa nagbi-build up pa lang ng case. Meron ng meron na kagad siyang taong pinatutungkulan. Kapag si Pangulong Duterte, kapag si Pastor Kibuloy, kapag si Tebes, kapag si Bantag, ang bilis niyang tinutukoy. Bakit? Kasi kalaban niyo sa politika. Pero kapag mga kakampi nyo, hindi nyo kayang tukuyin. Bakit? Para makatakas? Hindi nyo kayang tukuyin para medyo bawas-bawasan nila yung pagnanakaw nila? Ganon? Tangina Bongbong, ang tagal mo nang nananakot, wala nang natatakot sa'yo, sa totoo lang. Tinakot mo yung mga drug lord, dumami lalo drugs. Tinakot mo yung mga smuggler, lalo sila nag-smuggle. Hindi ba tinakot mo yung mga hoarder, ang mahal pa rin ang presyo ng bigas. Ngayon, sino naman tinatakot mo? Yung mga kawatan sa Congress na sila din yung nagpapaikot ng mga kontrata patungkol sa mga flood control, sa mga pagsisemento ng kalsada at kung ano-ano pang infra. Magsabi ka kung sino, kung talagang totoo ka sa layunin mo na ipakulong tong mga to as early as now, sabihin mo na kung sino para alam na natin pare-pareho. Sasabihin mo, ayaw mo masira Ayaw ko masira yung kinabukasan nila. Ayaw ko masira yung mga pamilya, baka ibabash yung mga pamilya. Putang ina, naisip nyo ba yan doon sa mga pamilya na binwisit nyo at hinayop ninyo na yung mga vlogger nga, kung tawagin nyo, narco-vloggers Kung tawagin ninyo, funded ba ng China kahit wala kayong information at intel tungkol doon. Tapos ngayon, apektado ang sambayan ng Pilipino dahil sa hindi nyo kayang sabihin kung sino yung mga kawatan na yan. Anong klase kang presidente? Dapat sa'yo, huwag ka na magpresidente kahit barangay chairman, hindi ka pwede, wala kang betlog Expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging resulta. Sa ngayon ho, ito'y warning, ito'y order to conduct an audit, to hold people accountable. Ang tanong ho siguro ngayon, is President Marcos going to... Ano na naman sinabi? So ang sinasabi na naman nito na, so is this a threat? Pananakot ba ito sa mga kriminal? Putang ina, hindi nyo kailangan takutin yung kriminal. Kailangan ipakulong yung kriminal. Hindi ba? Di ba Jiggy Manikad? Si Jiggy Manikad ba to? Sino ba to? Si Jiggy Manikad. Basta sino man to. Di ba dapat ang kriminal hindi tinatakot? Ang kriminal dapat kinukulong. Ang kriminal dapat hinahanapan ng ebidensya. Tapos yung kriminal hinahanapan ng ginagawa ng mga kaso. Kriminal nga Siyempre gagawa mo ng kaso yan. Dapat na kinukulong yan kung kriminal yung mga hayop na yan. Tama? Bakit kailangan mong takutin? Tumigil ka na. So kung may nakita kang pumatay, sabi mo, last mo na yan ha. Last mo na yan. Huwag ka nang papatay ulit, kundi pakukulong kita. Hindi. Dapat lahat ng krimen, mayroong karampatang parusa yan. So yung mga magnanakaw as early as now, kung talagang sigurado kayo, naggawa kayo ng due diligence, nag-audit talaga kayo, dapat kilala nyo kung sino yung mga yan at sabihin nyo na kung sino-sino yung mga yan para magkaliwanagan. Kasi baka mamaya yan yung sinasabi mo, kaibigan mo pala sa Congress. Kunyari lang, may listahan ka, di mo na mapapakita sa tao. Ano silbi niyan? Kung kinanginan niyan yung listahan nyo, walang silbi yan hanggat di kayo nagpapakita ng resulta sa taong bayan, mga tanga. really crack the whip on those responsible? The key thing here is to fix the problem. I always say this, but I'm sure you've heard me say it before.
Fix the problem, not the blame. You can Fix the problem. Ano nga puta? Labo, fix the problem, not the blame. Hindi mo naman i-blame eh. Kakasuhan mo, ipakukulong mo kung talagang magnanakaw. So paano mo i-fix yung problem kung hindi nyo ipakukulong yung mga ano na to? Kung hindi nyo ipakukulong itong mga kupal na ito. Hindi ba, if you are calling for accountability kay Inday Sara, why not we hold these people, itong mga nasa flood control issues, we hold them accountable. And you can never fix the issue if yung mga magnanakaw sa gobyerno hindi nyo binibigyan ng leksyon. Hindi dito issue, Bongbong Marcos, yung baha lang. Yun yung resulta nung kademonyohan nyo pare-pareho. O, yung baha, yan ang resulta. Pero, para matigil itong pagbabaha, alam nyo, kasi hindi lang naman tayong inuulan sa mundo, pero ang dami ring mga lugar na inuulan, mas mababa pa kaysa sa dagat. Hindi nagbabaha. Bakit? Kasi nga yung mga proyekto nila, yung pera ng taong bayan napupunta talaga dun sa proyekto, at yung mga proyekto talagang pinaghirapan ng mga inhinyero. Anak ng putya, paano natin masosolve yung problema kung yung unang-unang problema hindi natin masolusyonan? Paano natin masosolusyonan yung baha kung yung cause ng pagbabaha hindi natin masolusyonan? Hindi problema actually yung mga baradong mga kanal eh. Hindi yan ang problema. Kasi yung baradong mga kanal, ginagawa talaga yan. Ang problema, yung pera na pangkalkal dun sa kanal, putang ina, ninanakaw nyo eh. Ninanakaw nyo muna yung pera bago nyo gawin yung paglilinis ng kanal. Alak ng tinapay naman. Oh. Hindi lang naman actually yung baha ang problema natin. Problema natin yung corruption that causes yung pagbabaha. Ang tagal-tagal na nating binabasa. Totoo lang, binaharin tayo nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi katulad nito na putang ina, kada na lang may ulan, may baha. Kahit mahina, may baha. Tapos bilyon-bilyon pa rin yung perang ginagastos ninyo sa flood control projects ninyo. Pero normally, ganun pa rin. Wala pa rin nangyayari kahit bilyon-bilyon yung... Yun yung tinatanong natin, sir, saan napupunta at kung ninanakaw ito, hindi ba dapat unahin natin pag-solve dun sa problema ng pagnanakaw? Di ba dapat yun yung inuuna natin, bitayin yung mga hinayupak na yan? not fix the problem without knowing who to blame. Yes. So one thing follows. Let us not fix the problem if we do not know who to blame. Akala ko ba kilala nyo? Akala ko ba alam nyo? Hindi ba ikaw ang nagsabi may listahan ka na? Okay nang ina, niloloko mo ba yung tao? Anak ng tinapay naman to si BBM, para naman grade 1 ang putang ina. Ito naman tong si reporter. At siya pumapayag naman, sir. Sabi mo kanina kilala nyo sila. Bakit ngayon, sinasabi nyo na naman na ang hirap mag-sisi kung hindi nyo kilala? Ang ibig sabihin, hindi nyo talaga alam at hindi nyo planong ilabas kung sino yung laman ng listahan nyo na yan. Kasi putang na mga kaibigan nyo yan, sigurado. Another. So for us to fix the problem, we have to know what happened and where did it go wrong at sinong dapat managot. Meron dapat naman managot dahil sa dinadaanan na hirap na dinadanas ng Niloloko mo kami. Meron talagang dapat managot. Ang tanong, sino yung mananagot? Puta, dinadaan mo na naman sa dinadaan ng hirap ng mga Pilipino. Ang tanong, sino yung problema at sino ang dapat managot? Kilala mo na ba? Kasi kung kilala mo na kung sino yun, putang ina, kasuhan na natin. Pero kung kilala mo na, tapos malaki pala utang na loob mo or baka naman mamaya naghahati-hati pa kayo sa kinikita dyan, putya, yan, ba't ka pa nagpipress ko? Ba't ka pa nagsosona? Tsaka ba't ka pa nagsasalita na mahiya kayo kung kayo rin pala yun? ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Sino nga yung somebody? Haba-haba na ng vlog mo ni wala kang in-address eh. Okay, i-address natin yung baha. Magkakalkal tayo ng imbornal. Pero syempre, gagawin nyo lang kung ano yung nasa budget. Kung ang budget nyo 10 piso, yung trabaho nyo pang 10 piso lang. Do you expect na meron kang 1 bilyong project, na 1 bilyong pondo para sa project, tapos ine-expect kung 1 bilyon yung nilagay mo doon, do you think magkakaroon tayo ng ganitong problema? Kasi kung 1 bilyon yung nilagay mo doon, tapos nagkaroon tayo ng problema, anong ginagawa natin? Di ba yung mga contractor, it's either dinidemanda natin,
kinakasuhan natin or tinatanggal na natin na magbid, tama? Walang hiya. Anong klaseng solusyon sa pagbabaha ang ibig mong sabihin kung hindi mo kayang sabihin ang pangalan kung sino-sino yung mga yan? Yabang-yabang mo eh. At kayong mga kawatan, iimbestigahan kayo. Tandaan yan. May makukulong. Sino? Sino makukulong? Puta yung mga may sindikato sa Congress no nag-speech ka, palakpak ng palakpak sa'yo. Baliktad eh. Hindi, napakalaking baliktad mga bossing. Imaginein mo ha, noong si Pangulong Duterte tinakot niya yung mga general, nagsitakbuhan. Noong si Pangulong Duterte tinakot niya yung mga mayor, nagsitakbuhan. Noong si Bongbong tinakot niya yung mga kawatan sa gobyerno, nag-standing ovation, pinalakpakan pa siya. Yun ang kaibahan nila. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. So, ibig sabihin, hindi niya pa alam. Hindi niya pa alam kung sino-sino itong mga kawatan. Or alam niya, pero nagmamaang-maangan siya. Kasi ang tanong, paano sir kung kaalyado mo? Kung kaalyado ko, tinanggal ko na. Wala pa siyang kaalyadong tinatanggal. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Di nakikinabang siya. Kasi alam naman natin may magnanakaw dyan. At sino-sino ba yun nandiyan dyan? Kayo-kayo lang, magkakaibigan kayo. Kayo-kayo lang naman na nandiyan dyan eh. So with all this corruption na pinag-uusapan natin, wala naman kayong nakalagay dyan na hindi nyo kaalyado. Lahat kaalyado nyo eh. Hindi ba? So ngayon, may kaalyado na ba kayong sinibak dahil sa corruption? Walay. Ang sinibak nyo pa lang, si Arnel Ignacio. Pero Duterte pa yan. Aside from Arnel Ignacio, sino pa yung mga sinibak ninyo? Can you tell us, sir, what exactly did you see? And what information did you get to decide to confront the issue of corruption in flood control projects and to hold people accountable? Ganda nung tanong eh. Ano ba yung ginamit mong paraan para tumabasyo natin to? Ano sagot? It started in last December. Nung umiikot ako dahil nga sunod-sunod yung Last December lang. So 2024, nanalo ka 2022. Naglagay ka ng mga tao 2022 din. 2023, isang buong taon, another full year, binabaha na tayo niyan, 2023, 2024, December lang last year. Doon ka lang nagsimulang mag-imbestiga. Anak ng tinapay. Tangina, kahapon lang ba bumaha? Noong December lang ba bumaha? Pucha, yung 2023 hindi bumaha? Anak ng tinapay ka talaga, Bongbong. Wala kang kupas. bagyo. At nakikita natin kung talagang napakabigat ng ulan. Nung nangyari na naman itong bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Hindi pa naumpisa or whatever. Yun, the usual excuses. Sabi ko, kanukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Tapos pupunta ka sa evacuation center. Makikita mo yung mga tao, dikit-dikit, nagsisiksikan dun sa loob. Lalo na yung mga bata, natutulog sa simento, sa gym. Mainit, mabilis magkasakit, magkahawaan. Di natin ginagawa dapat ito sa kababayan natin. Tangina, nakita mo na, hindi mo pa sinulusyonan. Mano man lang, naawa ka sa kanila, nakita mo ganun yung sitwasyon nila, huwag kayong mag-alala, putangin na yan. Pakukulong ko mga hayop niya. May pinakulong ka na ba? Meron ka ng inutusan mo na ba si Boying? O inutusan mo na ba COA? O inutusan mo na ba ang mga Congress na imbestigahan yung mga sarili nila? Ang hanggat wala kang ginagawa, hanggat walang investigasyon at hanggat walang taong may pangalan na lumalabas yung pangalan dito, walang mangyayari dyan sa mga kaek-ikan kaartihan mo. Puro style bulok lang yan, sir. Puro style bulok lang yan. Tingnan natin, sabi nga dito, meron na daw siyang listahan eh. Ito daw, meron na daw siyang listahan ng mga sino-sino ba ito? Sige nga. Ay, wait lang, di ko pala napakita ito. Ibinunyag naman po ng ating Pangulo ni PBBM na hawak na niya ang mga pangalan ng mga sangkot sa katiwalian sa mga flood control projects.
Sa podcast interview na inilabas kahapon po sa kanyang vlog, sinabi po ng ating Pangulo na hindi palalampasin ng administrasyon kahit pa mga kalyado ang sangkot sa mga anomalya na nagdulot po ng mababang kalidad ng mga proyekto ng gobyerno. Handa rin naman ilagay sa blacklist ng gobyerno ang mga kontraktor na makikitang hindi naging maganda ang trabaho. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang Ito ganito patawa-tawa eh, no? Kala niya yung problema ng Pilipinas makukuha sa pa-cute niya, hindi naman siya cute. Unang-una sa lahat, hindi naman siya mukhang mabango. Hindi naman siya gwapo. Oo, tapos pabago-bago pa isip. Itong tao na to. Alam mo, the more na tinatry mong maghanap ng maganda dito sa tao na to, wala kang makikitang matino eh. O lahat, puro kabalbalan yung makikita mo. Hawak na daw niya yung listahan, pero pag tinanong mo, wala, nag-iimbestiga pa sila. Hawak na daw niya yung listahan, pero pag tinanong mo kung sino-sino, mahirap naman magbintang ng wala ka pang ebidensya. Pukin ang ina niyan. Hawak mo na yung listahan, tapos wala ka pang ebidensya. Ano ba talaga? Tangina kababuyan talaga tong ginagawa ninyo sa Pilipinas. ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. We already have some names that are coming up that will be, first of all, corporations that mga contractor na talagang kitang-kita na hindi magandang trabaho nila. So, we will put them on a blacklist. Hindi na pwedeng, hindi na sila pwedeng ba't hindi mo magkontrata sir? sa gobyerno. Ba't hindi mo sabihin kung ano yung mga pangalan ng mga yan? Para at least magkaroon na kami ng listahan din ngayon pa lang, tapos titingnan natin kung sa mga susunod na mga proyekto nagbibid ba yung mga yan. 'Di ba? Sabihin mo na kung sino kasi, bakit sinasabik mo pa yung tao unless wala talaga mga bossing. Wala talaga siyang listahan, pero pinaaasa niya kayo na meron siyang listahan para kunyari may mangyayari. Pero tandaan ninyo ha, last year, yan na yung speech ng kupal na yan. 5,500 flood control projects. Ang natapos nila nung tinanong kinaumagahan, nabangga ng barko. Na-overwhelm yung baha. Hindi ko lang kasi maintindihan eh. Parang hindi ko alam, Bongbong ha, kasi sinabi mo ipunin yung baha, hindi mo naman sinabi na gagawin mong ipunan yung Metro Manila. Akala naman namin nung sinasabi mong iipunin yung baha, akala namin iipunin mo somewhere, iipunin mo sa bahay nyo, ganyan, iipunin mo sa swimming pool ninyo. Eh mukhang ginawa mong ipunan. Putangin na, yung mga nababaha, yung barangay, yung Malabon, Caloocan, Quezon City, Metro Manila, hindi kami informed na gagawin mo palang catch basin ng buong bayang Pilipinas dahil dyan sa 5,500 flood control projects. Tingnan mo 5,500 flood control projects, tapos ngayong taon na to, meron daw natapos na 10,000 plus flood control projects. So imagine, may mga natatapos na proyekto pero walang resulta. Utang ina niyan. Anak ng tinapay na yan. Si PBBM po yan. Ipinangako po ng Pangulo na maglulunsad ng investigasyon ang gobyerno sa mga irregularidad sa Tangina, pinangako mo na naman yan. Pinangako mo rin sa hoarder yan. Pinangako mo sa smuggler. Tangina niyan, wala. Pinangako mo rin sa mga drug lord. Wala nangyari. O eto na naman, pinapangako mo na naman. Last year, pangako mo rin yan. Hayop ka. mga proyekto ng flood control. Dapat din umanong malaman ng publiko ang mga taong responsable sa kanilang naranasang paghihirap dahil sa pagbaha. Pakinggan natin muli ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So for us to fix the problem, we have to know what happened and where did it go wrong at sinong dapat managot. Meron dapat naman managot dahil sa dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Nilinaw naman po ng Pangulo na hindi ang Department of Public Works and Highways o ang DPWH ang magsasagawa ng investigasyon. Pero hindi pinangalanan ng Pangulo kung anong ahensya ang magsasagawa ng investigasyon. Imagine, even the agency who's gonna handle the investigation, secret. Tangina niyan, baka yung resulta nito secret din. Sino yung mga involved? Secret. Sino yung mag-iimbestiga? Secret. Anong mangyayari sa investigasyon? Secret. Okay, ina niyan. Gunggong talaga ang putang ina, tapos pinapalakpakan na naman.
Ay, ewan ko ba mga Pilipino, sa totoo lang, tangina kailan pa kayo matututo? O, kailan nyo pa pananagutin itong tarantadong ito? O, na walang ginawa sa buhay ito kundi pestehin ang bayang Pilipinas. Napakasinungaling. O, kala mo nagtotong isang kupal puro secret. Adik ka ba? Secret. Papadrag test ka? Secret. Sangkot ba yung asawa mo sa krimen sa Amerika? Secret. Nakdang putang ina, puro secret. Ano yan? One down secret? Investigasyon na magsisilbing daan para magsampa ng kaso laban sa mga opisyal ng gobyerno. Inilabas rin umano nila ang mga pangalan ng mga sangkot sa mga tiwaling proyekto para malaman ng publiko. Magkakaroon din po umano ng mekanismo para magsumbong ang mga tao. Narito muli ang pahayag ng ating Pangulo. Hindi talaga DPWH. Hiningi lang natin, hindi nang hiningi. Kinuha na natin yung listahan. Kaya yung mahalaga doon sa aming pinag-usapan na isa sa publiko natin. So malalaman ng tao. Yung tiga doon, Kailan? Kailan malalaman? Secret. Tang-inan ng podcast to. Walang silbing putya. Barangay 1, 2, 3. I'm sure marami magsusumbong dyan. Handa rin umanong kasuhan ang mga kontraktor na gumawa ng mga substandard na proyekto. Pakinggan natin po ang sinabi muli ng ating Pangulo. Number 2, lahat ito, yun na nga, kakasuhan. Kakasuhan yung mga substandard na proyekto. Pwede ba yung mga substandard na utak? Pwede rin. Yung mga substandard na congressman, pwede ba kasuhan yan? Substandard na senador, lalong-lalo na yung substandard na presidente, pwede ba yan? Oo, kasi putang ina, kinuha natin presidente, parang segunda mano na sira pa Natin. Sasabihin natin, saan napunta yung pondong ito? Saan napunta sa ganyan? Pag hindi sila makapag-explain na mabuti, we will have to take it to the next step. Samantala, hinikayat po ng Department of Interior and Local Government Napakalambot. Wala nang laman yung zona niya. Yung post-zona niya na podcast, wala pa din laman. Putang ina niyan. Diyan mo makikita na yung utak niya, wala talagang laman. Walang plano tong tarantado na to. Kaya nga sabi ko nga ang tiis-tiis na lang. Sabi din naman ni Bastay, tiis na lang. 2 years na lang yan. Konting tiis na lang. O, pagkatapos nitong taon na to, sigurado tayo magbabago na rin yung, siguro magbabago na yung landscape. Abangan na lang natin kung sakaling matapos tong taon na to, at 2026 na, tapos 2028, abangan na lang natin kung baka mga 5 piso na lang iniwan nila kay Inday. O, malamang sa malamang ang gagawin itong mga kupal na to dahil hindi nila mapapabagsak si Inday Sara. Through impeachment, through cases, through anything, hindi nila mapapabagsak si Inday Sara at mananalo si Inday Sara sa 2028, sigurado sila. Alam mo, ang gagawin ng mga to, sisirain na nila yung Pilipinas para pag naging leader si Inday, hindi niya kayang ayusin. Tapos, anuhin na naman nila, kakukutsabahin na naman nila ang media para silipin lahat. O kita nyo si Inday, 1 taon na, 2 taon na. Hindi pa niya na aayos yung problema ng Pilipinas. O, ibig sabihin mahina siya. Hindi sa maghihina si Inday Sara. It just means talagang beyond repair ang Pilipinas pag iniwanan nitong mga hinayupak na to. Takin mo, lalaki ng inuutang, ang lalaki ng budget, tapos walang nagagawang proyekto. Anak ng tinapay, paano naman yan? Paano naman yung susunod na presidente niyan? Baka nga mamaya pag nakita ni Inday na putang na ganyan kabulok ang Pilipinas na iiwan nila, baka hindi na tumakbo yan O sinong gago ang gusto pang maging presidente sa Pilipinas na wasak na? Ang lakas na naman ng NPA, ang lakas ng mga drug lord, ang lakas na naman ng mga sindikato. Ang sugarol pa yung mga tao, mga addict na yung mga Pilipino. Kaya nang yan. Tapos walang bagong proyekto. Sinong gunggong ang gustong pamunuan ng Pilipinas na putang na lubog na? Oo, pero huwag kayong mag-alala. Siguro, pag dumating yung panahon na yan, wala man pondo si Inday, wala man siyang katulong sa gobyerno, tayo na lang mga Pilipino tumulong sa kanya. o DILG, ang publiko na gamitin po ang kanilang subaybayan web platform para subaybayan ang mga proyekto ng infrastruktura sa kanilang mga barangay, bayan at lungsod. Nagbibigay po ang subaybayan ng real-time at madaling access na data. Okay, may bago na naman sila. Meron na nga silang bukas yung bureau, ayun yun. Something urgent, may mga ganun bukas May bukas na, meron na naman subaybayan. Okay na yun, ang dami nyo nang binuksan Bukas, subaybayan. Build better more. Ang dami nyo nang ginawa. Tapos meron pa si Torre na pag tinawagan mo ilang minuto lang dapat mag-respond din na sila.
Ang dami yung binubuksan ng mga hotline na wala naman yata ang tao yan. Walang iya kayo. Sa mahigit 80,000 projects na pinondahan po sa pamamagitan ng Local Government Support Fund, Support to Barangay Development. Inan yan, kanino magsusumbong sa DILG? Tapos yung DILG, sinong pananagutin niya? Hindi naman niya hawak ang congressman. Ang hawak lang ng DILG, putya yan, mga mayor, local government nga eh. Department of Interior and Local Government. Hindi naman local government ang ang Congress eh. So paano niya ngayon masosolusyonan to? Pag sinumbong mo sa kanya, anong gagawin DILG? Anong gagawin ng DILG? Meron ba kayong parang knowledge tree kung papaano magfa-function itong subaybayan na to? Magsumbong ako. Anong gagawin ng DILG? Saan niya isusumbong yung sumbong ko? Tanginan nyo, style nyo bulok. Walang mangyayari dyan. Program, conditional matching grant to provinces at mga inisyatiba ng mga LGU. Maaring ma-access po ang subaybayan sa www. Ano yan? Subaybayan nyo. Tsaya may bago na naman silang inilunsad na website kung saan magsusumbong ka. Okay nang inan yan. Pero hindi mo alam at hindi nila pwedeng ipangako at hindi nila kayang ipangako na yung isusumbong mo aaksyonan nila. Basta magsumbong ka lang. Parang kay Tulpo din. Magsumbong ka kay Tulpo tapos wala nang resulta. Tingnan niyo itong balitang ito, pantanga. Ito ang kanilang gagawin para maibsan ang baha. Tsayan. Sa detalye ng ating mga balita, inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Drainage Cleanup Drive sa Metro Manila. Layo nitong alisin ang mga bara ng daluyan ng tubig. Utang inan yan. Clean up drive, yan lang ang solusyon mo. Kupal ka. Bilyon-bilyon na proyekto, yan ang solusyon mo. Clean up drive. Putang ina, ginagawa na ni Pastor Kibuloy yan. Si Pastor Kibuloy, walang pondo ng gobyerno, nagagawa niya yung clean up drive na yan. Hindi ba bakit hindi mo obligahin ang mga barangay sa mga kanya-kanyang mga lugar na linisin yung kanilang mga drainage, kanilang mga ilog, sapat, kung ano-ano man mga daanan ng tubig. Sabihin mo sa kapitan na, kapitan, keep that clean because kung hindi mo lilinisin yan at babalik ako rito puro bahayang putangin mo, papalanguyin kita dyan. Paiinom ko sa lahat ng tubig dyan. Gawin nyo lahat ng makakaya nyo para linisin nyo yan. Napakaliit nito para pasinayaan mo para ipagyabang nyo pa. Hindi nyo na dapat pinagyayabang itong mga ganito kaliit na gawain kasi putangin yan. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang nga si Pastor Apollo Kibuloy, ang dami na nga mga organisasyon ang nagki-clean up drive on their own. Walang hiya. Tapos kayo, gobyerno, nasa inyo lahat ng pera, nasa inyo mga bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang inutang ninyo. Tapos putangin na, ang magagawa nyo lang para sa flood control, maglinis ng estero. Yan yung mga paglilinis ng estero na yan, gawain na yan ng mga Metro Aid, gawain na yan ng mga cleaners ng mga barangay, binabayaran na rin ng mga barangay yan. Ang dami yung binibigyan ng tupad, AX. Mano ba naman, bago kita bigyan ng tupad, AX, putangin na ka, maglinis ka muna. Linisin mo yung estero sa inyo, lahat ng mga water lily doon, makakuha ka ng mga 10 sako, pumunta ka rito, ibibigay ko sa iyo yung tupad mo para naman may silbi kayo sa bayan. Inan yan. With all the budget, pagtatawanan ka, anong flood control system project ng presidente nyo? Ayun, naglinis ng kanal. Ayun na hindi yan panghabang buhay. Pag nalinis nyo yan, tapos na? Antayin nyo ulit dumumi, tapos luminis. Ayun na, hindi yun kailangan. Talagang gumawa kayo ng napakaraming mga pumping stations. Gumawa kayo ng mga napakaraming mga, dredging ninyo, palalimin ninyo, paluwangin ninyo. Gumawa kayo ng mga magpunta kayo sa ibang bansa, aralin ninyo kung bakit hindi bumabaha sa kanila. Parehas lang naman tayo ng geographical location, hindi ba? Bakit ganon? Yun yung alamin ninyo, ano yung technology na meron sila, gayahin ninyo, putangin ng yan, linis. Talinis ng estero, yun na yung flood control project mo. Anak ng tokwa naman talaga, kahit kailan naman talaga ito si BBM. Na nagdudulot ng matinding pagbaha sa panahon ng tag-ulan. Ang inisyatiba na tinatawag na bayanihan. Tingnan mo putangin na nakatingin siya ng ganyan. Anong magagawa niyan, Bongbong? Kahit linisin mo yan, sandamukal pa ng mga ilog, sapa yung mga barado.
Ang inawala rin, hindi ba? Dapat yung MMDA, pinagagalitan mo ngayon. Yan si Biko. Hoy Biko, anong klaseng ilog to? Nasasakupan mo, ba't hindi mo linisin? Eh sir, galing yan sa kabilang sa kabilang syudad, pumunta lang yan dito. O di sabihin mo yung kabilang syudad na tulungan ka linisin to. Kasi pag hindi nyo nilinis to, babaha sa'yo, babaha rin sa kanya. Hindi kayo mag-usap-usap, isang gobyerno lang tayo rito. Bakit? Yung kabilang barangay, ibang gobyerno na yan. Hindi ba? Pare-parehas lang naman tayo nasa Pilipinas. Bakit hindi mo sila kausapin? At saka itong cleanup drive na to, dapat hindi lang to isang beses, kahit walang basura dyan, dapat may nagdadampot ng basura dyan. Hindi ba? Alam mo, yan nga yung makagandahan, sabi ni Pastor, kung nanalo siya. Kung nanalo si Pastor, putang ina, hindi natin problema tong paglilinis ng mga estero na to dahil ultimong kay OJC, maglilinis na nito ng libre. Ginagawa na nila to ng libre, tapos ito ipagmamayabang mo, bongbong, kakahiya ka naman. Yung ginagawa ng libre ng KOJC, ginamitan mo pa ng pondo ng taong bayan, baka mamaya yan, yung iba dyan ng budget, binulsan nyo pa. Sa estero program ay inaasahang makukumpleto sa paglilinis ng 23 mga estero. Napili ang mga ito dahil sa epekto ng pagbabara ng daluyan ng tubig sa mga komunidad. Putang ina, namili pa. Hindi ka dapat namimili. Presidente ka ng buong Pilipinas. Dapat lahat ng mga daluyan ng tubig sa buong Pilipinas, bigyan mo ng mandato lahat ng mga local government unit na linisin nila dahil pagdating ng tag-ulan at nagbaha, kasalanan nyo. Walang ibang sisihin kundi kayo ganun. Para yung DPWH tumulong sa kanila or yung LGU humingi ng mas malaking budget para dyan sa mga cleanup drives na gagawin nila na yan. Anak ng tokwa, kailangan pang mamili ng mga estero kung ano yung lilinisin. Wala mangyayari talaga pagka ganyan yung proyekto mo pang grade 1. Oo, ano yan pag grade 1 niya, katulad ng bumagyo, bumaha doon sa isa, nag-landslide. Alam mo sabi niya, alam ko na ba't nag-mudslide. Kasi walang puno. Natural, tangina kahit 3 taon, alam na kapag nagputol ka ng puno, magkaka-mudslide Walang hiya talaga ito si Bongbong. At malapit sa flood-prone zones. Sa program launch sa Bully Creek sa Pasig City, sinabi ni Pangulong Marcos na mababaliwalang magandang flood control projects kung mananatiling barado ang mga daluyan ng tubig. Malaking proyekto ito na yung sa flood control, hindi lamang sa pagpatayo ng yung talagang slope protection, yung mga dike, hindi lamang yun. Ito, kasama na ito, yung pagpalinis, pati watershed development sa taas kung saan nagagaling yung tubig. Kaya yan ang aming ginagawa para parang adjustment natin. Kailangan na talaga tayo mag-adjust sa climate change. Sinigin na naman yung climate change. Sisihin mo ka sarili mo. Anak ng tinapay ka, madami rin naman presidenteng na namuno sa Pilipinas, pero kahit naman papaano hindi ganito kalala ang baha. O siya ngayon lang naman nagkaroon ng presidente na biglang ganito nakalala yung baha. O binabaha naman ng panahon ni Pinoy, binabaha naman ng panahon ni Duterte, pero hindi katulad ng pagbabaha ng panahon mo, putang ina, lagpas tao. Ayun na nga Alam mo na nga na may climate change. Alam mo na nga na yung Pilipinas maapektuhan nitong climate change. Anong ginagawa mo para harapin yung climate change? Ano sabi niya? Maghanda na kayo. Masanay na kayo. Ito na yung new normal. Anak ng tokwa ka. Dapat pagka ganyan, alam mo may climate change, bago pa alam mo na rin yung epekto ng climate change, dapat handa yung Pilipinas tungkol doon. Hindi mantakin mo ang ang action mo maglinis ng estero. Maganda naman 'yan, kaya lang putangina, pinagmamalaki pa ba 'yan? Hindi ba noon pa naman ginagawa na 'yan? Tapos ikaw naglagay ka pa ng stage diyan, dinala mo pa yung mga tsuwariwap mong mga tanga. Tapos pinanood nyo yung mga naglilinis ng estero. Dapat nga nagalit ka ba't ganyan karumi estero na yan Sino mayor dito? Ikaw Biko, mayor ka nito at pinapabayaan mo ganyan yan? Sir, dapat hindi mo pinababayaan na ganyan yan. Ayaw mo magbaha sa Pasig, tapos pinababayaan mo na ganyan yan. Di ba? Dapat gagawin mo. Hindi Utangin na parang, alam mo yun, parang lang merong masabi na may ginawa ka. Para lang masabi na may ginawa, pucha, ganito ang style nila. Diyos mio. Ay. Wala talagang pag-asa ang bayang Pilipinas kapag kaganyan. Kapag yung presidente natin walang
walang kaplano-plano at walang kadiskarte sa buhay. Diyos ko po. Ayan. O at least, na-expose natin kung ano yung mga issues at nare-reactionan natin itong mga walang kakwenta-kwentang kabalbalang ginagawa ng gobyerno natin ngayon. Pero katulad ng sinasabi natin, limitado lang yung oras natin ngayon kaya hindi tayo makapag-vlog ng mahaba. Pero rest assured na kapag meron tayong free time, ay mag-vlog tayo at mag-vlog tayo ng paulit-ulit para magising itong mga taga-gobyerno na kahit na tayo nasa ibang bansa ay naghahatid pa rin tayo ng serbisyo para sa mga kapwa Pilipino, lalong-lalo na yung mga nasa ibang dagat na nakatutok sa ating content. Again, maraming salamat sa inyo. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Ito po si Boss Dada, signing out. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at